Emilio Rani Aquino kapag merong usaping Never legal mind. about related Whenever sa you need me, konstitusyon. I'm just available. Opo. Sige. Hindi, may nabasa kasi ako, may dumaan sa feed ko na may point pong gustong i-come across or get across si Father Rani na mukhang nakakaligtaan natin na fixate tayo sa legalities na pati tayo napaparesearch sa iba sa atin na bubor. Pero hindi natin, ang focus natin dapat doon sa tama ba ang gawi mo o tama ba ang wisyo mo bilang public official? Yung fitness ng isang public official sa kanyang posisyon, yun dapat ang focus ng impeachment, Father. Kayo na nga po mag-explain. Yes. Alam nyo, may pagkakaiba ang paglilitis sa impeachment at paglilitis na nauukol sa isang krimen sa ilalim ng revised penal code or special penal laws natin. Kung ang pinag-uusapan ay ang isang nasasakdal dahil may ginawa siyang krimen sa ilalim ng revised penal code or special penal laws, ay talagang isa-isahin ang mga elemento ng krimen na yan at ipresenta lahat ng ebidensya kontra sa kanya. Pero hindi ho yan ang punto ngayon sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Ang tinatanong ng Senado at ang tinatanong ng taong bayan ay, dapat bang manatili sa pwesto ang pangalawang Pangulo o dapat masibak na at siya'y ma-disqualify perpetually dahil sa kilos, gawa, salita at anumang nakikita natin na paglabag sa kanyang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Yun ang importante. Kaya dapat hindi tayo natuon sa mga technicality na siyang nagpapatagal sa mga hearing. Akalay mo, Alvin, ikalawang witness pa lang ito, tapos na ang 5 araw. Yeah. No? Masyadong mahaba, kumbaga. Kasi pinapahintulutan yung mga abogado na kung ano ang technique na ginagamit nila sa ordinaryo ng paglilitis, siya rin ang ginagamit nila sa impeachment trial. You know, tulad ng sinabi ko doon sa Facebook feed ko, no? Panoorin nyo yung mga clips ng Clinton trial. Opo. Walang ganitong nangyari. It was a trial. It was a fair trial. Pero ibang-iba ang conduct ng trial doon sa Clinton trial. So what do you suggest? What should we do? What should the impeachment court do? Number one, diminish the use of technicalities. So there are so many objections and refutations na talagang kumakain sa napakalaking tiyempo, no? Then, ikalawa, dapat greater ang control ng presiding officer. For example, that was a good step yung ginawa kahapon, no? They said that they would no longer be presenting 2 witnesses whom they intended to present. Kasi kung ano man ang dapat sabihin ng 2 witnesses, covered na. That was important. You know, Alvin, a very important chance that was missed was at pre-trial. Kasi sa pre-trial, may pwedeng gawing stipulation, both sides admit certain facts at nang hindi na kailangan maghain ng pruweba. And apart from that, focus the attention on the conduct of the Vice President as a whole rather than on trying to prove a specific crime. For example, we're not asking whether she committed the crime of grave threats. We're simply asking whether she really threatened the President, the First Lady, and Martin Romualdez. So, yung change of focus ba, yun ang importante, Alvin. Tama. Kumbaga doon, ang tutok dapat doon sa fitness niya to further or to continue holding that position, that office. That's correct. That is correct. That's correct. Kaya lang na ang nakafocus, kasi na-install tayo sa mga legalities eh. Nagkakaroon kagad ng debate, yun, ang haba ng debate doon. I-entra pa yung ibang senator judges, na yung iba nga, malalaman mo na rin yung killing eh. Pag, naobserbahan niyo po ba yun? Ang tanong,
makikita mo mukhang may lumalabas na killing. Ano po? You know, Alvin, that's another proposal we have, no? Each senator kasi is able to ask the witness questions. At kung minsan yung ang nagpapatakal kasi sometimes senators who are not lawyers or who have no experience in law raise questions na ang witness ay nalilito. Hindi nakakasagot yung witness, hindi sa dahil nagsisinungaling yung witness, like Attorney Lonto. His testimony was straightforward. Kaya lang, pag tinanong mo, nagtanong ka at ang yung tanong ay nakakalito, hindi ka agad masasagot yan. So another proposal would be for the senators who have questions to field their questions to the presiding officer, at si presiding officer na abogado siyang mag-question in behalf of the senators at nang maliwanag and in proper form yung question. Okay. So hindi na dapat pinagdebatehan kung threat lang ba, simple threat lang, warning lang, o grave threat lang, kasi hindi naman, that is not the point. Exactly. As so much time was wasted, does that constitute grave threats? Are the elements of grave threats present? Hindi yun ang punto eh. Yung pagkilos, yung pagsalita ng pangalawang Pangulo, karapat-dapat ba sa isang nakaupo sa napakataas na pwesto sa gobyerno natin? Yun ang tanong. Yun. Sige. Nandiyan ka na rin lang, may 30 seconds pa ako eh. Or kahit 1 minute pa siguro. Ano yung position mo dun sa threshold? Yung 2/3, Father? Talaga bang this is ace? Kagaya ng diniklara ng presiding officer? O kagaya ka ng ibang legal analyst na mukhang pwedeng hindi kailangan 16, lalo na kung hindi naman sila 24 present lahat? Yeah, you know, Alvin, I have written on that matter many times na, no? Ang punto ko, hindi pwedeng fixed number ang 2/3 kasi ang presupposition ng saligang batas nung sinabi niyang 2/3 of all senators, ang presupposition niya, lahat sila ay nakinig sa ebidensya, nagsuri sa ebidensya, at nakipag-discuss sa kanilang mga kasama nung magpapasya. Paano mong ibibilang ang mga hindi man sumipot kasi nakakulong o nagtatago, hindi nakarinig ng ebidensya, hindi nakasuri ng mga dokumento? Paano mo silang ibibilang? Ikalawa, it is not fair na porket absent yung isang senador, ibibilang mo bilang acquittal yung kanyang boto. That's not fair at all, no? And here is a hypothetical I give, Alvin. Sabihin na natin na siyam sa mga senador ay mamamatay dahil sa isang plane crash. Hypothetical ito. Now, ano ang bilang mo? 2/3 of 24 pa rin ba? Kahit na siyam ang namatay na? That's absurd. Yeah. And then if you read the rules of impeachment of the Senate of the United States, Alvin, you will see that 2/3 of all present. So naninindigan ako na yung 2/3 ay hindi fixed number, kundi 2/3 ng lahat ng senador na nakipag-participate sa impeachment trial. Yan. Well said. Patawagan kita ulit pag yan ay uminit na naman ulit, tapos himayin natin yung iyong opinion, ha? Thank you, Father. We run out of time, but Okay. maraming salamat. It's always nice to catch up with you. Okay, Alvin, good luck to you. Mabuhay ka. Si Father Ranhilio Rani Aquino, ang Dean po ng Graduate School of Law ng San Beda University, Manila. Naku, mabubuking ako overtime. 7:02!